nagpasimula, inihiling kong bawat isa na yumuko at dumulog sa Diyos at hingin natin ang gabay niya na sa gayon ang pagbubulay-bulay natin at ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos ang Panginoon sa atin ay gumagay. At po tayo ay yumuko at manalangin. Salamat ng maraming Panginoon sa umagang ito. Lalo tigit sa pagkakataong ito, nakasama ko ang mga kapatid ko na aming pag-aaralan ang inyong salita. Ang dalangin ko, Panginoon, ang pagkilos ng iyong Santong Espiritu at ang gabay para sa akin at sa ganon lalo pa nilang maunawaan ang nais mo na kanila, O Diyos, ay gawin para sa iyong ubasan. Tulungan mo kami, Panginoon. Gabayan mo kami, Panginoon. At maitaas ka namin, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Salamat ng marami, O Diyos, kung aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Magandang umaga ulit. Ako po ay magsasalita sa inyo at magbabahagi ng sinasabing magandang balita mula sa araw na ito na hango doon sa ating gospel. Sa Mateo Kapitulo 9, talatang 35 hanggang Kapitulo 10, talatang 8. Pero lumundag lang at binasa ko lang doon sa 35 to 37 sapagkat doon po ako magpo-focus ng aking mensahe. Kaya yun pong bigyan pong pamagat ang aking pong sermon sa ganito, pagtingin sa tao sa pamamagitan ng mga mata ni Kristo. Ulitin ko po, pagtingin sa tao sa pamamagitan ng mga mata ni Kristo. Alam niyo, simulan ko sa kwento. Mahilig nga ako. Nabanggit ko sa inyo, mahilig ako sa kwento. Alam niyo, kamakailan lamang nagkaroon ng isang napakalakas na lindol sa Mindanao. Tama po ba ako? Balitaan niyo po ba yun? Nakakalungkot ang pangyayari niyo. Kapag po tumama ang isang lindol, agad ang nakaramdam ng pagyanig. Agad-agad ang mga karamihan ay nakakaramdam ng pagyanig. May mga naipit, nasugatan at natatakot o natakot. Humihingi ng tulong. Hindi nag-aatubili ang mga rescuers na handa at voluntaryo. Habang ang iba, nanonood sa TV at nagdadasal o nananalangin na lamang. Kaya dito pumapasok sa lugar ng pangangailangan o tumugon ng agarang pangangailangan ang mga tao. Alam niyo po sa aking pag-aaral, meron po akong nakita na isang grupo na kapag ganitong sakuna, nauunahan pa tayo mga Kristiyano. Alam niyo ang grupong ito. Ang grupong ito ay kung saan sa lugar, napakaraming mga mananampalatayang Kristiyano. Pero ang grupong ito, ang laging nauuna, handa na tumulong. Sa lugar nila, nagkaroon ng tinatawag na isang napakalakas na tsunami. Talagang nalimas at nasalanta ang buong lugar. At nang masalanta, ang unang-unang humakbang at ang unang-unang tumulong ay ang mga Buddhist monk. Sabi ko, wow, nakakalungkot. Naunahan tayo ng Buddhist monk. At ang pangtagal ng mga panahon, mga ilang araw, saka rumisponde ang mga Kristiyano. Ito po ang bagay na kung saan minsan nalulungkot ako sapagkat tayong mga mananampalataya na siya dapat unang humakbang para tumulong, minsan tayo pa ang nakakakalimot. Kaya dito sa talatang binasa natin, gusto kong maintindihan ninyo ang gusto ng Panginoon. At ito ay sinasabing paano natin titignan ng tao sa pamamagitan ng mata ni Jesus. Alam niyo, nung panahon na kung saan ang Mateo ay naisulat, ito ang panahon na ang mga namumuhay sa ilalim ng pananakop ng Roma at lokal na pinuno tulad ni Herodes at Tipas ay nangungulila at nahihirapan. Una, sa mabigat na buwis na sa kanila ay pinatay. Pangalawa, ang mga religious leaders nagpatong-patong pa ang tinatawag na ritual aside from what Moses asked them to fulfill or to follow.
Kaya nangyari, ang mga nananampalataya o mga tagapasundot, nalilito. Ano bang gagawin namin? Nagigpit sa batas ang mga Pariseo at nagkaroon ng kalituhan dahil sa iba't ibang pangkat at naging bulok na sistema ng pangrelihiyon, lalo tigit sa templo. Kaya naalala ninyo, nagalit si Jesus doon sa templo. Anong ginawa niya? Itinaob niya yung mga baskets. At dahil sa naging pasugalan o tinatawag na kung saan pamilihan ang harap ng templo. Nakakalungkot. Bakit nangyari yan? Sa totoo lang, sa history, kung babasahin ninyo mabuti, nagkakaroon pa ng tinatawag na sabwatan mula sa Pariseo at ang mga ibang religious leaders. Kaya ganoon na lamang. Kaya nung teksto basahin ko, yung salita rito na ginamit ay yung mapunit, masugatan, at tumutukoy sa tinatawag na ang tao pagod na sa mga pangyayaring na kanilang nararanasan. At pagkatapos nababagabag at pinanghihinaan na ng loob, nalulungkot na sila, pababa na yung kanilang self-esteem, parang wala na silang pag-asa sa kanilang paglilingkod. Nangyayari po ba sa atin ito? Napapagod na tayo minsan kasi mali ang sistema ng nangyayaring pangrelihiyon. Nakakalungkot. Pangalawa, yung salitang ginamit dito ay yung tinatawag na itinapon o pinabayaan ng walang nag-aaruga at walang nag-aasikaso. Kaya nung makita ni Jesus sa mga tao, nalungkot siya sapagkat sila'y para talagang kinalimutan na ng lipunan. Wala na nag-aaruga sapagkat paano? Lito na ang mga mananampalataya. Lito na ang mga tao. At pangatlo, naroroon yung nahabag mula sa kabibituran ng puso. Naranasan niyo na ba ito? Na kapag may nakita ka na isang nangungulila, damang-dama mo yung hirap, damang-dama mo kung anong nararanasan niya. Ganun po ang ibig ni Jesus na ating maintindihan. Kaya ano ang gusto ni Jesus? Kaya bakit nabanggit ni Jesus? At dito makikita nito, ang mga tao ay espiritual na pagod. Pinanghihinaan ng loob at napabayaan ng kanilang mga pinuno. Nakaranas na po ba kayo noon? Napabayaan kayo ng leader ninyo, ng inyong manggagawa. Pagkatapos, dahil dito, si Jesus ay nagbanggit na habag sa kanila sapagkat nakita niya silang parang mga tubang walang pastor o pastor. Dalawang bagay ang gusto kong maintindihan natin mga kapatid. Mula sa teksto na makikita natin, mahalaga na dapat natin maintindihan. Unang-una, nakita ng Diyos at tinutugon ng Diyos ang pagdurusa ng tao. Ulitin ko, nakikita ng Diyos at tinutugon ng Diyos ang pagdurusa ng tao. Kapatid, sa pagbabasa ko ng Biblia at sa pag-aaral ko, ang laging nasa puso ng Panginoon ay yung mga taong aba at nahihirapan, mga balo at mga matatanda. Bakit po? Sapagkat sila ang nangangailangan ng tulong. Pero anong napakaganda rito? Ang Diyos, nakikita sila, kaya ang Diyos ang unang kumikilos at gumagawa para abutin sila. Anong gusto kong maintindihan mo? Hindi binaliwala ni Jesus ang kalagayan ng mga taong ito. Nakita niya ang kanilang paghihirap at nahabag sa kanila. Kaya anong dalangin ng Diyos? Manalangin kayo na maraming manggagawa ang utusan para tumulong sa pag-harvest ng tinatawag na dapat na anihin. Mga kapatid, bilang mga tagapagsunod ni Kristo, tandaan po ninyo, hindi lang si pastor ang dapat gumawa nito. Hello, wala na akong kausap, lahat nakatingin na lang. Parang naapakan ko ang paa ninyo.
hindi lamang ako ang gagawa. Pagkos, buksan natin ang ating mga mata sa mga pangangailangan sa ating paligid. Sa aking pag-aaral kay Wesley, meron tayong social na tinatawag na gagampanan, social responsibility. At dito sa social responsibility, ang sabi ni Wesley, ang totoong kabanalan ay napaipapahayag sa pagtulong sa komunidad. Hindi po natin pwedeng sabihin sila na lang. Sana sa tuwing may pangyayari sa paligid, hindi ko naman ipinagdarasan na may mangyari sa paligid. Ang unang dapat humakbang tayong mga Metodista. Narinig po ba ako? Amen. Lalo tigid doon sa sinasabing tao na nasa marginalized. Alam natin yun. Huwag niyo sabihin mahihirap lang. Ito ba yung grupong itinakwil? Naalala niyo po, mga grupong itinakwil. Mag-isip na kayo sa inyong isipan. Kung inyo pong babanggitin at pag-aaralang mabuti ang Biblia, yung tinatawag na Samaritana o Samaritano, this is actually a radical action na ginawa ni Jesus. Alam mo, Samaritano o Samaritana, itinakwil ng lipunan. Walang sino mang pwedeng kumilos at humawak at dumamay sa kanila. Sapagkat sabi ng lipunan, kapag ikaw dumamay, anong mangyayari sa iyo? Ikaw rin ay, ituturing na madumi. Ito po ang gusto kong maintindihan. Dapat unang-una, nakikita ng Diyos at tinutugon ang pagdurusa ng tao. At higit sa lahat, hindi ng Diyos kinakalimutan sila. Damang-dama ni Jesus sila ayon sa salitang ginamit. Damang-dama ni Jesus ang kanila nangyayari. Kaya ano pong pangalawa? Ang tugon ng Diyos sa espiritual na pangangailangan ay mga handa at kusang loob na manggagawa. Hello? Ulitin ko, ang tugon ng Diyos sa espiritual na pangangailangan ay ang mga handa at kusang loob na manggagawa. Kanina lamang nag-uusap kami ng kapatid natin na si Jim Ray. Nag-uusapan namin ang tungkol sa gawain sa simbahan. Naintindihan po ba ako? Ang gawain sa simbahan. Karamihan sa atin dito voluntaryo. Tama po ba ako? Tatlo lang. Karamihan sa atin dito voluntaryo. Okay. Ako lamang ang inyo pong nabibigyan ng stipend dito. Tama po ba? Pero ganito po ang gusto kong maintindihan. Bilang pastor ninyo, mangangalaga ako sa inyo sapagkat hindi ito hanap buhay kung hindi ito ay pagtulong sa kaluluwa. Pastors do not work for money. They work for the souls. Pangangalaga. Kanina sa Bible study namin, sabi ko doon, tama po yung ginawa niyo. Pangyayari kasi sa Bible study namin, meron yung kapatid natin, yung grupo sa kabila. Pumunta sa tahanan nila. Siyempre, binuksan niya ang pinto. Tama po yan, magbukas kayo ng pinto. Tapos nangaral. Pero yung pangangaral, ibang-iba sa ating natutunan at pananampalataya. Kaya sabi ko, ganito ang gagawin ko. Dahil ako ang pastor ninyo, dahil ako nangangalaga sa inyo, pag nangyari ito, haharapin ko siya, sabi ko, hep, sandali, taga saan kayo? Ano kayo? Paano pananampalataya niyo? Kapag taliwas, sasabihin ko sa kanya, pwede po ba ganito mangyari sa atin? Yung mga tao na nariyan sa paligid na yan, miyembro yan ng simbahan ito. Pwede po ba? Huwag na silang puntahan. Bakit paano? Pangangalaga ko sa inyo. Protection para sa inyo. Katulad ng mabuting pastor, ayaw niya mayroong lobo na kukuha at maninira sa kawan ng mga mananampalataya. Ang kapatid, gusto kong maintindihan ninyo, hindi tayo tinawag upang maging tagapagmasid lamang.
Sabi ko nga sa mga estudyante ko, meron ako diyang patay na estudyante. Ano ibig sabihin ng patay na estudyante? Dead. Bakit kano? Kasi nakaupo na lamang pag tinawag mo, walang sagot. Kaya anong marka binibigay ko sa kanya? 5. Total, meron na 5, dadagdagan ko lang ng another 5, may pamasahe na siya pa uwi. Walang pa, pastor. Hindi po estudyante lamang. Ang kapatid, hindi tayo tagapagmasid lamang. Tayo ay tinawag upang maging kabahagi ng misyon ng Diyos. Alam niyo, natutuwa ako sa inyo. Tuwang-tuwa ako sa inyo. Kahit wala ako nangyari yung distribution. Sabi ko, Panginoon, salamat sa leaders ng bagong Silang United Methodist Church. Kahit wala si pastor nakahiga dahil sa kanyang vertigo, kumilos kayo. Isang bagay na sa akin, kagalakan bilang magkakawa ng Diyos. Hindi lamang tayo tagapagmasid, kundi kabahagi sa misyon. Upang maglingkod, magbahagi ng Ebanghelyo, magdisipulo ng iba at manalangin para sa mga maraming manggagawa. Bawat Kristiyano ay inaanyayang maging bahagi ng tugon ng Diyos sa espiritual na kagutuman ng mundo. Ang gawain ito, hindi gawain ni pastor. Gawain natin. Ako lamang ang mauuna sa inyo. Sino pong nasubukang mag-alaga ng kambing? Ay, wala. Kakalungkot, ano? Sino na nakakita ng pag-aalaga ng pastor? Wala pa rin. Dalhin ko nga kayo minsan sa bukid. Malaman ninyo ang buhay ng bukid. Alam niyo, pag ikaw nag-aalaga ng kambing, ang ginagawa niyo sa kambing para siya ay sumunod, pangit ng term, binubugaw niyo, sinasaway, ano ba yun? Tinataboy! Ayun, tinataboy. Ganun ang ginagawa sa kambing. Sa pag-aalaga ng tupa, hindi po. Ikaw ang nasa unahan at pag sumigaw ka, susunod ang tupa. Okay, naintindihan na ako ngayon. Okay. Ang pastor na mabuti, nakikinig sa kanya ang tupa at sumasunod lamang. Pangungunahan ko, susundan niyo ako. Naintindihan po ako. At dahil ang boses ng tupa, ng pastor, kilala ng tupa, sila ay susunod sa kanya. Ganun po ang ating ministeryo. Tumatayo ako bilang tatay ninyo at kayong mga anak susunod sa akin. Pero ano po nangyayari sa pagsunod nito? Alam niyo, sa pag-aalaga ng tupa, nabasa ko, makikita ninyo, may mga tupa na kung minsan ay talagang naliligaw ng landas. Naalala niyo po? Di ba ang pastol meron siyang dalang cane? May ganoon kalawit. Hello? Kasama ko pa ba kayo? Ay kalawit. Yung kalawit, para kayo'y sungkitin na naliligaw. Yung pahaba, para kayo ay ituwid pag nagkakamali. Totoo po yung binabali ng pastol ang buton ng tupang salbahe. Kaya ito po, bilang ating paalala, sama-sama tayong kikilos sa Diyos para sa Kanyang kabutihan at sa pagpupuring sa Kanya. Hindi tayo tinawag upang maging tagapagmasid kung hindi tayo kasama at katuwang ng mabuting pastor. Bawat Kristiyano ay inaanyayang maging bahagi ng tugon ng Diyos sa espiritual at kagutuman ng mundo. Hanggang ngayon, ganoon pa rin ang pangangailangan sa ating simbahan.
maging sa panahon ng kalamidad o panahon ng spiritual, ng pakikipagbaka. Tinatawag ng Diyos ang kanyang bayan huwag lamang maging mga tagapagmasid, kundi maging manggagawa sa kanyang anihan. Kasama ko kayo, katuwang ko kayo. Marami pa rin aanihin at patuloy pa rin ang tinatawagan ni Kristo. At ang kanyang tagapagsunod ay tumutugon ng may habag kasigasigan sa pagsunod. Magtatanong ako sa inyo, bakit kinuha sa tadyang ang babae? Hello? Mula sa tradisyon sa Hebreo, kinuha sa tadyang ang babae na nasa ilalim ng kanyang kamay para proteksyonan. Malapit sa kanyang puso para mahalin. Sa tagiliran para kasamang naglalakbay. Mga kapatid, sa ating pananampalataya, si Jesus ang tagapangasiwa. Tayo ang kanyang tinatawag na bride, na kung saan dapat tayong matutong sumunod at sumabay sa ating Panginoon bilang pagpapakilala na anak tayo ng Diyos at Kristiyano tayo. Amen po ba? Hindi kayo kinuha sa puwitan ng buto. Kinuha kayo dito para katuwang ng Panginoon. Sama-sama tayong kumilos sa ikatatagumpay at ikalalago ng bagong silang United Methodist Church. Kaya ang gagawin natin, lalabas tayo, kakawitin natin ang mga kapatid natin na nawawala at ibabalik sa kawan ng mananampalataya. Ay lahat ay tumayo, ating ilapit sa Diyos ang misyong ito na ibinigay sa atin ng Panginoon. Alam niyo po ba yung awit na, "In my life, Lord, be glorified"? Hindi alam. Yung awit na, "In my life, Lord, be glorified, be glorified. In my life, Lord, be glorified today." Paulit-ulit lamang. "In my life, Lord, be glorified." Tayong pangsarili para sa ating Panginoon na kung saan ating pong italaga ang buhay natin para sa misyon ito. Salamat, Panginoon, sa halimbawang ipinagkaloob mo sa amin na kaming mga mananampalataya o Diyos ay hindi lamang maging isang tagapagmasid, kung hindi makabilang sa tinatawag na mga ani para sa ubasan. Dalangin po, O Diyos, ang bawat mananampalataya sa iglesia nito, sa simbahan ito ng bagong silang United Methodist Church, na hindi lamang po kami magiging tagapagmasid. Mula po, O Diyos, sa aming chairman ng council, pababa, O Diyos, sa aming mga choir, hanggang, O Diyos, sa mga kapatid namin na walang katungkulan sa iglesia. Ikaw ang kumilos, ikaw ang magbigay sa kanila ng kapangyarihan at ng biyaya, O Diyos, na sila, Panginoon, madama nila na kasama namin sa gawain ito bilang anak mo. Tulungan mo kami, Panginoon. Tubayan mo kaming parating, Panginoon. At nawa sa aming buhay, O Diyos, sa aming simbahan, O Diyos, maitaas ka at nabigyan ka ng karangalan. Salamat ng marami, Panginoon. Salamat ng marami, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Ay, nabukayo sandaling ako.